kung yung mga senador na yan will just be loyal, fealty to their oath of office, hindi sila susunod sa kanilang mga partido, sa kanilang mga alyansa, sa pananakot o whatever consideration, magiging matuwid ang Senado. Wala na yung mga minority, majority, just vote according to consent. Walang problema ang Senado. Ang problema, pinasukan niya ng politika. Ay, magulo kayo. Ayun. Now, natin ang balita Atty. Sal, habang lumalalim ang krisis sa Senado, malinaw ang panig na kinikilala ng Malacanang. Kinampihan nito ang bagong mayorya at sinabing bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa special session kung hihilingin. Pinayuhan din ng palasyo ang mga senador na ayusin ang kanilang gusot. Narito ang aking balita. Mula sa usapin ng quorum, pagkapalit ng liderato hanggang sa aligasyon ng pangaharang sa ilang personalidad, patuloy na lumalalim ang krisis sa Senado. Sa gitna ng lumalawak na kontrobersiya, nagsalita ang Malacanang upang linawin ang panig nito sa sigalot na ngayon ay umabot na sa usaping legalidad, kapangyarihan at liderato sa mataas na kapulungan. With 12 senators present, the chair declares a quorum. We are compelled to call the session to order. The quorum of 12 is based on majority of 22 senators, over whom jurisdiction can be obtained by the Senate. This is in full accord with the ruling of the court in Avellino versus Cuenco, that an absolute majority of 12 out of the 23 members can constitute a constitutional majority of the Senate for quorum purposes. Ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nakasentro ngayon ang sigalot sa Senado sa magkasalungat na interpretasyon ng kasong Avellino versus Cuenco, isang landmark ruling ng Korte Suprema noong 1949 tungkol sa quorum at kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng opisyal na negosyo. Ginamit ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang naturang desisyon bilang legal na batayan sa pagdedeklara ng quorum sa 12 senador na naging daan sa pagkapalit ng liderato at reorganisasyon ng mga komite ng Senado. Ngunit mariing kinundi na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano na iginiit na malinaw at itinatadhana ng konstitusyon na kinakailangan ng mayorya ng kabuuang 24 senators o hindi bababa sa 13 senador upang magkaroon ng wastong quorum at makapagsagawa ng opisyal na negosyo ang mataas sa kapulungan. Gayunman para sa Malacanang, ang kinikilalang liderato ay ang bagong mayorya sa Senado. Yun po ang nakikita na nararapat. Ito ang nakikita para maipakita rin sa taong bayan na kung may naganap na tamang proseso ay dapat lamang pong kilalanin. Sa gitna ng pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi rin ng palasyo na handa si Pangulong Marcos na aksyon na agad ang anumang kahilingan para sa special session sa oras na matanggap ang formal na request mula sa bagong liderato. Well, anyway, ganito yan, no? Sabi nila, sila ang magre-request for special session. So as soon as the new leadership will send the official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Hindi rin pinilampas ng palasyo ang gulo sa Senado, lalo't sariwa pa ang kontrobersyal na Senate siege at pamamaril noong Mayo na sinundan ngayon ng agawan na liderato. Kaya nang tanungin kung ano ang mensahe ng palasyo sa mga senador, maikli, ngunit direkto ang sagot ni Palace Officer Claire Castro. Umayos kayo. Ayon sa palasyo, dapat ang Senado mismo ang mag-ayos ng sariling mga problema at resolbahin ang mga isyong bumabalot sa institusyon. Unang-una, yung internal problems ng Senado, dapat sila muna ang mag-sort out nito. Sila ang mag-settle ng anumang issues na kinapapalooban ng Senado. But as far as the palace is concerned, kinilala na po natin ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So, kung ano man po ang kanyang ibibigay na mensahe sa ehekutibo, yun po ang ating kikilalanin.
Samantala, itinanggi rin ng Malacanang ang anumang kaugnayan ng Pangulo sa aligasyong may nangyayaring panghaharang sa ilang senador, dating mga sundalo at mga personalidad na nagtungo sa Senado upang dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ayon sa palasyo, kailangan munang mabatid ang buong detalye ng insidente bago magbigay ng anumang konklusyon. Sa ngayon, wala tayong alam sa buong pangyayari. Mahirap mag-speculate. So, tignan na lamang po natin kung anong buong naging kaganapan dyan, ba't nagkaroon ng ganong kaguluhan. Hindi po trabaho ng Pangulo ang mangharang ninuman. So, huwag magbigay ng ganyang klaseng impresyon. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Attorney Sal, your comment? Saan? Tungkol saan? Alin doon? Maraming binalita mo. Alin doon? Gusto ko yung tanong, alin doon? Una sa Which one lahat. there? Oh. Unahin muna natin yung nangyari dun sa Senate. Kasi ang Avelino versus Cuenca na sinight nila as the legal basis ng Gatchalian Block na nagkaroon sila ng enough numbers para mag-quorum. What's your take on that? Is that tama ba yung pagkagamit nila ng jurisprudence na yun? First, ano bang nakalagay sa Constitution? Constitution is very clear in unmistakable language na ang quorum sa mga senador 1/2 plus 1. It refers to all senators. Wala naman nakalagay doon na pag ikaw ay nasa ospital, wala ka dyan, nakakulong ka, nasa abroad ka, mababago ang komputasyon mo ng quorum. Kalagay doon it refers to all senators. So, maliwanag. Ang paggamit nila ng kaso ng Cuenco Avelino, hindi tugma. Sinasabi dyan sa report mo na it's a landmark decision. It's only a landmark decision because yung Korte Suprema noon ay hindi nakialam sa botohan dyan sa Senado on the ground that it was a political question that only the sovereign people can decide for themselves through their representatives. Kaya hindi sila nakialam. Kaya dinismiss nila. Yun ang landmark doon. Pero yun hindi na mag-a-apply yung political question kasi wala na yung political question ngayon. Dahil yung bagong 1987, kasi yun, 1935 Constitution yun. Ang 1987 Constitution, nakalagay doon, ang Korte Suprema, pwede na makialam basta merong grave abuse of discretion, ang anumang sangay ng gobyerno, pwede silang makialam. Sila ang magiging supreme pagdating sa issue kung ano ang tama o mali sa pagbasa at pagpapatupad ng batas. Pangalawa, yung sinasabi nila na merong desisyon ng Korte Suprema doon na pwede yung 12, mali. Hindi yung magiging binding. You know why? Kasi ang desisyon po ng 6 na justices kaya na-dismiss ang kaso, wala silang jurisdiction. Kaya sabi ng 2 doon sa 6, hindi na namin pag-uusapan yung quorum na yan. Wala nga jurisdiction, ba't pa useless na pag-uusapan yan. Pero yung 4 doon sa 6, nagdesisyon na 12 majority. Okay na yun dahil wala daw yung isa nasa abroad at yung isa naman nasa ospital. Kaya pwede daw yun. Pero yung 4, hindi. Sabi nung 4. Mali kayo dyan. Sapagkat maliwanag naman ang saligang batas, 14. O madaling sabi, stalemate sila. 4 ang nagsasabing 12, 4 ang nagsasabing 13. O paano mo magagamit ngayon yan? And deadlock nga sila
Pangatlo, 1949 pa. How many years ago na ba yun? 70 years? Alam nyo, Mhm. iba na ang kaisipan nung mga panahon kesa sa ngayon. Balay mo, baka yung mga justices ngayon, pareho nang iniisip ko na kasi, ang problema kasi, hindi nila ini-interpret nila ang saligang batas kung anong nilalagay-lagay nila. Maliwanag naman. Sabi nga doon sa prinsipyo Kung maliwanag ang batas, huwag mo nang i-interpret. Maliwanag naman, tatlo ang majority to conduct business at pagpalit ng liderato. Pati sa rules nila, Senado, gano'n din ang sinasabi. 13. O bakit ka maglalagay ng kung ano-ano pang mga kalakaran para baguhin yan? Another thing, ang trabaho po ng Senado ay magpartisipa sa lahat ng deliberation. Hindi lamang nila karapatan yan, kundi tungkulin nila, duty nila yon. You cannot deprive a senator of representation because they represent ang kanilang constituency ay national, hindi naman distrito lang Kaya, hindi porket nasa abroad. Sa akin ito ang aking pananaw niya na whether ka nasa abroad o ikaw ay nasa ospital o nakakulong, hindi ka dapat tanggalan ng iyong tungkulin at karapatan na mag-participate kung maaari namang gawa ng paraan kahit na wala ka physically doon. Sapagkat high-tech na nga tayo, kaya nga may online kaya nga may Zoom Pwede lahat yan. Ang naging problema sa totoo lang na pinasukan nila ng politika. Yan ang totoo dyan. Dahil kung hindi nila pinasukan ng politika, na nag-ugat yan doon sa gusto nilang manatili sa kapangyarihan beyond 2028. Kaya nga nagkaroon ng propaganda laban kay Inday Sara para mag-disqualify at kinulong si Presidente Duterte despite the fact na yung patakaran ng panglabas niya, paulit-ulit niyang sinasabi wala jurisdiction ng ICC at hindi siya mag-cooperate in whatever form or shape. At nung tinanong siya direktamente ng mga reporters, kung meron mang warrant of arrest, patutupad mo. Hindi. Sabi nga, hindi. Pero nabago nga lahat yan kasi nga, gusto nilang manatili sa kapangyarihan. At ang sagabal sa kanilang layunin to stay beyond the 2028 term of office, kailangan hindi mo patatakbuhin, papayagan tumakbo itong aling ito kasi sigurado panalo ito Lahat ng mga surveys, talagang siya ang nanalo. Kaya kailangan sirain mo siya. I-disqualify mo. So, in-impeach. Last year, napawalang visa impeachment. So, walang trial. Ngayon, eto na naman. Nanalo impeachment, pero may nakabinbin na naman sa Korte Suprema. At kung manalo man sila, na walang silang ginawang paglabag sa ligang batas sa kanilang transmission at paghanap ng probable cause, problema na naman nila sa impeachment. Ang boto naman ang problema nila. Sabi nga natin, mahirap, hindi lang parang imposible ang makakuha ng conviction. Kaya magiging problema nila. Kung ang layunin mo to stop Inday Sara from becoming president, anong gagawin mo kung natalo ka sa impeachment? There is only one way. Walang eleksyon. Kaya pinag-uusapan na nila yung no election, yung Constituent Assembly, pumapasok yun. And as I said, the only way to stop an election is if there is a widespread unrest, violence that will affect the result and the credibility of the election. Pag may gulo, pwede naman madali maghasip ng gulo. Just using the enemies of the state. Alam niyo naman ngayon, kahit yung mga kaliwa, nakikipagsabuatan sa may mga kapangyarihan. Kasi nga, yung common enemy si Duterte. Pwedeng gawin yun. So, madalit sabi, yun ang pangamba. Kaya yung gulo dyan, yan ay nagsimula talaga sa gusto nilang manatili beyond their term. Kaya kailangan, wala si Duterte, convict itong isa, o kaya sila bato. Diyan lang nagsimula yan Ayun, tingnan mo, tingnan mo mabuti yung gulo dyan sa Senado.
Nung ginawala na si Bato, nag-resume sila ng session. Mhm. Ang unang pinagkaguluhan nila ay yung motion to amend the rules. Nagrereklamo yung minority. Sabi nila, teka muna, ba't nyo naman kami pinipilit na pagbutuhan natin yan? Nakalagay sa rules natin eh. Dapat sa Committee on Justice muna yan. Alam mo, binasa ko yung rules nila. Gaya na sa pantako yan, ang problema dito sa mga politika eh. Bakit kanyo? Under the rules, the Senate President has the discretion to refer any motion to amend the rules to the Committee on Justice. Madalit sabi, hindi yon command. May discretion sa kanya. Kung ayaw niyang i-refer at pagbutuhan na nila sa plenary, yun ang mangyayari. Pero ini-refer nung naunang yung pinalitan. Ang problema, tinan mo, ang katwiran nila, dapat Committee on Justice. Wala nga Committee on Justice kasi nabuwag na. May bago na, hindi pa nabubuo. Wala pang bagong chair. Ba't yung pagpipilitan yung katwiran na yun? Mhm. Pangalawa na, alam mo yung rules, yung pangalawang paragraph, nakalagay doon, motion to amend the rules may also be discussed and debated upon and voted upon sa plenary. Biro nyo, pwede naman pala. Bakit nagkakaproblema kayo? Maliban pa dyan, alam nyo, nakausap ko yung isang senador. Sabi niya, alam mo, meron naman talagang online voting eh. Meron lang mga circumstances to warrant it. O biro niya yan, meron naman palang online voting, pinagkakaguluhan nyo. Pinag-uusapan niya pa yung rules na pwede naman pala. So, madali sabi niya, walk out. Ang pagkakamali naman ni Alan, mawalang galang na sa kaibigan natin. Nakalimutan niya na meron siya kapangyarihan under the Constitution to compel the attendance of these walking out members of the Senate. Pwede niyang ipa-aresto, pabalikin niya para nagkaroon kayo ng session. Hindi niya ginawa. Ang ginawa nila, ginantihan nila. Kaya hindi sila pumasok. Yun. Parang nga mga bata eh. Ang problema rin ganito. Nung hindi pumasok, hindi walang session. Ang reklamo ng minority, pambihira kayo. Hindi kayo nagtatrabaho. Palitan nga natin liderato para makapagtrabaho tayo. Pinalitan. Anong ginawa nila, Hana? Di ba nag-adjourn? Hindi rin sila nagtrabaho. Makikita mo talaga yung ugly politics ang pumasok niya. Yan ang talagang kadahilanan niya. Kaya nagkakagulo sila. Ngayon, anong remedyo? Sabi po natin nung isang araw pa, punta na lang kayo sa Korte Suprema para ma-resolve na yan. Kung sino ba ang tunay na nangunguna dyan o ang Senate President. Kasi kung ako tatanungin nyo, 13 yan, maliwanag yan sa ligang batas. Either Attorney Sal. go to the Supreme Court Mhm. or pwede ba mag-usap-usap na lang kayo? Huwag na kayong parang mga bata. On your own. Mhm, mhm. Yun na kailangan ng, tinatanong ko kanina sa interview, sinong unifying leader? Hindi naman kailangan ng unifying leader. Kung yung mga senador na yan will just be loyal, fealty to their oath of office, hindi sila susunod sa kanilang mga partido, sa kanilang mga alyansa, sa pananakot o whatever consideration, magiging matuwid ang Senado. Wala na yung mga minority, majority, just vote according to consent. Walang problema ang Senado. Ang problema, pinasukan niya ng politika. Magulo kayo. Ayun. Now, still on the issue dun sa Avellino ruling, Attorney Sal, he explained na sinabi niya na on your side na unconstitutional, kumbaga yung ginawa ng Gatchalian Block. But the Integrated Bar of the Philippines, or ang sabi naman nila, and I quote, "This Avellino ruling emphasizes a practical approach that Constitution should be interpreted in a way that allows the Senate to function and not be blocked by the absence of members who cannot realistically be made to attend." Kasi pinapaboran nila. The Integrated Bar of the Philippines say is valid yung session na ginawa ng Gatchalian Block. And IBP noted that Senators Ronald Bato de la Rosa, Senators Jinggoy Estrada cannot be compelled to attend the session as a former is hiding amid his arrest warrant from the International Criminal Court, while Estrada is arrested over his plundered case.
It added that with them considering being out of the Senate's reach, only 22 senators are available as they're excluded from the count used to call a quorum. So, tama ba yung angulo na yung Attorney Sal, na yung basis nila sa majority ay yung count na 22, not 24 senators? Mali nga, gaya na pinaliwanag ko na kanina. Maliwanag ang konstitusyon. 13 ang kailangan mo. At yung sinasabi nila, naka-aresto, wala rito. Pareho nung Sabilino. Pwede nga, kahit na-arestado ka, pwede ka naman mag-participate. Sabi nila, hindi, pwede hindi ma-compel. Alam nyo, pwede po yan. Ang gagawin lang na Senado, makiusap sila sa hukuman, o petition sila, na kailangan, yung aming miyembro, kailangan mag-participate yan. Kaya payagan mo, kung ayaw mong payagan niya na may bantay dito sa Senado, hindi pa online mo yan. Kaya nga may online Ganon din sa abroad. Madali sabi, hindi applicable yan. Pwede lahat yan kung gusto. Ang problema kasi, Hana, yung sinasabi nila, kailangan ng interpretasyon. Nagbibigay ka lang ng interpretasyon, Hana. Kung hindi maliwanag yung provision, napakaliwanag You only provide an interpretation of a provision of the Constitution when it is vague, when it is subject to many interpretation. But if it is clear, unmistakable, as clear as the water, hindi mo kailangan. Sinabi na nga, in reference dun sa 13, kailangan daw majority doon sa lahat ng senador. O ilan ba ang senador? 24. But may nakalagay ba doon? Nababaguhin 13 kung nasa ospital, kung nasa abroad, kung nakakulong, wala. Wala pala Ba't kung ano mga kalakaran ng nilalagay mo? Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi matutuloy ang session. Bakit naman hindi? Kaya nga may online matutuloy. Mhm.